Tinanggihan ng Italia ang pahintulot sa eroplanong militar ng Estados Unidos na lumapag sa airbase sa Sicily para sa mga biyahe papuntang gitnang silangan. Iniulat ng medyang Italiano na may ilang US bombers na nakatakdang lumapag sa base na iyon sa silangang bahagi ng Sicily bago tumuloy sa rehiyon at idinagdag na hindi ibinigay ang pahintulot dahil hindi humingi ng autorisasyon ang Estados Unidos. Nagdulot ng diskusyon sa Italia at Europa ang digmaan. Ngunit sa Italia, nanawagan ang sentro-kaliwang oposisyon sa pamahalaan na pigilan ang paggamit ng mga base para maiwasan ang pagkakasangkot sa sigalot. Para sa karagdagang reaksyon at pananaw, ikinagagalak naming tanggapin si Anna Mamiliano, Foreign Desk Editor ng Il Corriere della Sera mula Milan. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayon sa ulat, hindi raw kinonsulta ang pamunuan ng militar ng Italia, gaya ng hinihini sa mga kasunduan sa paggamit ng mga instalasyong militar ng Amerika sa bansa. Ano ang kumpirmado? Maraming magkakasalungat na ulat. Ano ang maibibigay mong paglilinaw rito? Sa tingin ko, isang malinaw na bagay na sigurado tayo ay gusto ng pamahalaang ito na malaman ng publiko ng buong mundo na tinanggihan nila ang pahintulot. Medyo magulo ang relasyon ng Italia sa mga Amerikano pagdating sa mga base ng Amerikano sa kanilang bansa. Kaya sa ilang pagkakataon, kailangan mo ng pahintulot, sa iba naman, hindi. Ang talagang nakaka-interest dito ay na kahit ano pang nangyari at mahirap talagang malaman kung anong nangyari. Pero kahit ano pa man, ang ministro ng depensa ng Italia naggaling sa isang sentro kanang gobyerno. Kinumpirma ito at naging tapat at bukas siya tungkol dito. Kaya ang mensaheng politikal dito ay na kahit nakaraniwan ay maganda ang relasyon ng gobyernong ito kay Trump. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang sila tumanggi, kundi gusto pa nilang malaman ng publiko na tumanggi sila. Mapapaisip ka kung ano ang iniisip ng gobyerno ni punong ministro Giorgia Meloni tungkol sa posibleng reaksyon ng Estados Unidos. Pero tiyak na hindi siya nag-iisa. Hindi ring ganon ka-interesado ang Pransya, Espanya at UK na makisangkot. Paano mo nakikita ang tugon ng Europa sa mas malawak na pananaw sa mga nangyayari sa digmaang ito hanggang ngayon at ang posibleng reaksyon ng Pangulo ng Estados Unidos? Heto, sige. Kaya isang usapin ang Europa, ibang Italia, dahil mula nang maupo si Trump, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa magkabilang panig ng Atlantiko. Pero mabuti man o masama, nagawa ni Meloni na mapanatili ang magandang relasyon kay Trump. Bahagi nito ay dahil sa personalidad at sa katotohanang pareho silang right-wing populists, kung gusto natin silang ilarawan ng ganon. Kaya nanatili ang Italia sa isang natatanging posisyon sa pakikipagkaibigan sa Estados Unidos. Walang naging diplomatikong alitan tulad ng sa Pransya, halimbawa. Pero pagdating sa digmaan, napaka-problematiko nito para sa Italia. Dahil nasa Mediterranean tayo at malapit sa gitnang silangan, natatakot ang mga tao na madamay sa digmaan. Pangalawa, umaangkat ng maraming enerhiya ang Italia mula sa Gulpo. Sasabihin mo, lahat naman ay ganoon, pero hindi naman ganoon kalaki. Walang atomic energy ang Italia na meron ng Pransya at UK. Wala rin itong hanong green energy tulad ng sa Alemanya. Kaya karamihan ng ating enerhiya ay galing sa gas, lalo na sa gas. At sa mas maliit na bahagi, langis, na karamihan ay mula sa Gulf at Algeria. Kaya talagang lantad tayo. At alam natin na hindi talaga popular ang digmaang ito. Sa sobrang hindi popular, naapektuhan pati ang kasikatan ni Meloni, na dati ay laging mataas at kahit papaano ay mataas pa rin, pero bumaba dahil sa digmaang ito. Sa totoo lang, may nagsasabi na talo siya sa constitutional referendum tungkol local legal reforma dahil galit ang tao sa kanya, dahil sa digmaan. Hindi dahil interesado sila sa reforma, kundi dahil sa digmaan. Kaya nasa alanganin siya ngayon. Pinahahalagahan ko talaga ang iyong pananaw. Muli, napakaraming tanong pa ang nananatili at napakaraming posibleng senaryo ang maaaring mangyari hindi lang sa digmaang ito, kundi pati na rin sa relasyon ng Estados Unidos at ng mga bansa sa buong Europa. Pinahahalagahan namin ang iyong oras.
Ana Mamiliano, live mula Milan. Salamat sa pagsama sa edisyong ito ng Breaking News. Ambassador, ano pong masasabi ninyo dyan? Maintindihan natin kung bakit may mga bansa na nag-aatubiling makialam, pero hanggang kailan natin ipagwawalang bahala ang isang kaalyado? Kailan natin kailangang sabihin na mahalaga ito para sa kinabukasan ng rehiyon at mundo? Sa tingin ko, Benito, nakakabahala talaga at nakakagalit ang ginagawa ng Europa. Dahil hindi lang sila hindi nakikibahagi sa mga pagsisikap na labanan para labanan ang rehimen, mapaniil na rehimen na pumatay ng 34,000 sa kanilang mga tao, ilang linggo pa lang ang nakalipas, naghahanda ng arsenal nuklear na kayang wasakin ang buong lugar. Magpapalipad ng mga misil. Nagpalipad ang Iran ng mga misil na may abot na 4,000 kilometro papunta sa isla ng Diego Garcia mga isang linggo nang nakalipas, na ang 4,000 ay kayang abutin ang buong Europa. Naku, nagsinungaling na naman sila? Pinapakita lang na nagsinungaling na naman sila. Kaya hindi lang sila hindi nakikilahok sa kung ano ang makakabuti at makakatulong sa kanilang sariling interes at depensa, higit pa kaysa sa Estados Unidos, na yon ay naglalagay pa sila ng mga hadlang at aktibong pinipigilan ang mga pagsisikap ng Estados Unidos at Israel. Ito ay isang bagay na hindi dapat ginagawa at sa tingin ko ay magbabayad sila ng malaki para dito balang araw sa hinaharap. Talagang umaasa sila sa depensa ng Amerika sa nakalipas na 80 taon nang hindi man lang kumikilos o gumagawa ng paraan. Muling pinapakita rito na hindi lang tapang kundi pati kaluluwa ng Europa ang nawala. At ang huli kong gustong sabihin, ang Iran ay aktibo rin sa Hezbollah sa Europa, sa mismong lupa ng Europa na may mga natutulog na terror cells, pati na rin mga aktibong terror cells na nakapatay na ng ilang mga Europeo. Kaya para sa kanila na mabulag-bulagan at matakot ay talagang nakakagalit. Hindi inaasahan ang reaksyon ng maraming bansa kabilang ang opinyon ng Canada. Owen Alterman, pakisabi pa. Sinabi ni Punong Ministro Mark Carney ng Canada, Benita, sa mga mamamahayag kamakailan na kinokondena niya ang illegal na pananakop ng Israel sa Lebanon. Bakit? Benita, ipinagbawal ng gobyerno ng Lebanon ang Hezbollah at kumikilos o sinusubukang kumilos laban dito. Nakakatuwa ring mapansin na itinama ni Carney ang sarili niya habang nagsasalita. Dapat hayaan ng Israel ang gobyerno ng Lebanon na umaksyon laban sa Hezbollah. Anong masasabi natin sa mga taga-hiladang Israel gaya ng Metula, Kiryat Shmona, Shlomi, Sangganan? Ano kaya ang nararamdaman nila na ang gobyerno ng Lebanon, kahit gustong gumawa ng higit pa, ay hindi naman nagawa ng marami nitong mga buwan at dekada tungkol sa Hezbollah? Pero ipagkakatiwala natin ang ating seguridad sa kanila. Laging pinupuna ng mga kanduraning gobyerno ang mga gawain ng Israel sa Lebanon sa iba't ibang paraan. Madalas sabihin na hindi sinusunod ng Israel ang batas ng digmaan, kaya dapat sila maningat para di madamay ang mga sibilyan o mapilitang lumikas dahil sa makataong epekto. Normal na raw ito. Pero para sa leader ng kaluraning bansa na sabihing labag sa batas ang pananatili ng militar ng Israel sa Lebanon dahil gobyerno ng Lebanon ang umaasikaso sa usapin. Benita, akala ko galing ito sa Onion. Sobrang katawa-tawa nito, hindi ko basta sinasabi yan. Isang paalala tungkol sa mga Europeo. Sumasang-ayon ako kay Danny. Sa tingin ko, nagsusugal sila ng hindi kailangan kay Donald Trump. At hindi ito tugma sa kanilang sariling lohika. Nag-aalala sila tungkol sa Russia. Nag-aalala sila tungkol sa Ukraine. Nag-aalala sila na ang digmaang ito ay nakakatulong sa Russia. At habang tumatagal ang digmaan laban sa Iran, lalo lang itong nakakatulong sa Russia. Sa tingin ko, ang dapat nating iparating sa kanila ay hindi yon totoo. Kung matatapos ang digmaan na may kalamangan ng Iran, Benita, mas lalo iyong makakatulong sa Russia. Ang pagpapatuloy ng digmaan para makakuha ng mas magandang resulta, ang pinakamabisang paraan para mapigilan ang Russia. Dahil mas makakatulong ang malakas na Iran sa Russia laban sa Ukraine. Sinusubukan nilang pababain ng Iran, pero sa totoo lang, makakatulong ito sa laban kontra Russia. Sa tingin ko, ganito dapat kausapin ang Iran.